Magandang hapon po. Hulikam ang pang-hold up ng mga riding in tandem sa 4 na lalaki sa Tondo, Maynila. Aabot sa 150,000 piso ang halaga ng mga alahas ang natangay ng mga suspect. Nakatutok si Jomer Apresto, exclusive. Nakuhanan sa CCTV ang pagtakbo ng 3 lalaking ito sa S. de los Santos Street sa Tondo, Maynila nitong Biyernes ng madaling araw. Ang mga lalaki na hold up ng riding in tandem. Kwento ng 2 sa 4 na biktima, nakatambay lang sila sa tapat ng bahay nila nang dumaan ang 4 na lalaki na lula ng 2 motorsiklo. Makalipas ang ilang minuto, bumalik daw ang 2 sospek na naglalakad na at nanggaling sa isang eskinita. Naglabas ng baril ang mga sospek at nagdeklara ng hold up. Kinuha yung wallet niya. Nung walang nakitang laman sa kanya, yung isang nakaitim na malaking lalaki, kumasa ng baril at sinutok sa sentido niya. Doon niya na sinabi na, wala kang pera, gusto mo barilin na lang kita. Iba yung pakiramdam pagka nakatutok na yung baril sa ulo mo eh. Tapos kinasa pa sa harap mo. Kaya yun, medyo na-trauma ako. Umabot sa halos 150,000 pesos na halaga ng mga alahas ang natangay na mga sospek, kabilang ang wedding ring ng isa sa mga biktima. Bago ang insidente, makikita pa ang mga sospek na nanggaling sa F. Rojas Street. Lumiko sila sa Emo Campos Street at kumaliwa ng S. de los Santos Street kung saan nakatambay ang mga biktima. Maya-maya, kumanan sila ng arpapa at umikot pa sa ibang mga kanto bago bumaba ng motor ang 2 sa mga sospek na nang hold up sa kanila. Sa kuhang ito, makikita ang isa sa mga sospek na may hawak na baril. Sinilip pa nila ang alahas na nakuha bago tuluyang tumakas. Sinubukan naman silang habulin ng isa sa mga biktima pero hindi niya rin inabutan ang mga sospek. Naging leksyon sa amin siguro yung huwag kang pakampante lalo sa mga ganong oras. Lalo sa panahon natin ngayon, lumabang kayo ng patas, hindi yung gagawa kayo ng krimen. May mga, alam ko may mga anak at pamilya din kayo. Sabi naman ng barangay, nasalisihan lang sila ng mga sospek kaya nangyari ang insidente. Unang kataon lang. Kasi kami naman yung binabantayan nila eh. Pag kami nagkikot, pag alis namin, sila naman mag-iikot. Nakipag-ugnayan na raw sila sa otoridad para mas madagdagan ng mga pulis sa lugar. Patuloy din ang investigasyon ng mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Sa mga suki ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal, may taas presyo na sa mga ito ngayong buwan. Pinagbigyan po kasi ng Department of Trade and Industry ang mga gumagawa nito dahil sa tumataas na presyo ng mga sangkap. Nakatutok si Bernadette Reyes. Simula ngayong Pebrero, tumaas na ng 3 pesos and 50 centavos ang 450 grams ng Pinoy Tasty. 2 pesos and 25 cents naman sa kada pack ng Pinoy Pandesal na may lamang 10 piraso. Ilang taon na raw humihirit ang taas presyo ang mga manufacturer. Pero ngayon lang pinagbigyan ng Department of Trade and Industry dahil nakita rin nila ang pagtaas ng presyo ng mga sangkap. We also hope to protect the manufacturers because they're the ones who provide the jobs also. So balanced lang. So the price increase is just within tolerable level. Yeah, the raw materials have gone up, so that's also the reason they've been asking for that actually for the longest time. So we've been really holding it off for them to at least to hold off. But now we also need to balance also so that they don't lay off people. Nakipagnegosasyon pa raw ang DTI sa mga bread manufacturer kaya mas mababa sa hirit na taas presyo ang pinagbigyan. Sabi ng DTI, sasapat na raw ito para patuloy silang makapagbenta ng mga abot-kayang tinapay. Hindi naman ito persahan yung pagbenta nila, but they're really very helpful sa atin, sa consumers. Baka kasi kung talagang luging-lugi na, baka biglang mawala na ransek sa shelves. Ayon sa panaderong Pilipino na samahan ng mga community bakery o panaderia, ito ang dahilan noon kaya tumigil sila sa pagbenta ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Napapanahon na rin daw ang taas presyo dahil masyado nang malayo ang presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal kumpara sa karaniwang 3 pesos hanggang 3 pesos and 50 centavos na presyo ng pandesal sa mga panaderia. Medyo magkakaroon ng malaking motibasyon ang mga gumagawa nito na gawin ito dahil hindi na lugi ang bakery. Maganda po ang proyekto ninyo, murang tinapay, murang loaf bread. Pero ito pong murang ito, hindi kayang ibigay ng mga community bakery, hand to mouth ang operation eh. Wala kang malaking bodega, wala kang malaking konsumo. Ikaw ay bumibili lang sa mga dealer, sub-dealer.
Katwiran ng mga commercial bakers, tumataas ang presyo ng mga sangkap dahilan para humirit sila ng taas presyo sa Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Pero maging mga neighborhood bakeries kagaya nito, ramdam daw ang pagtaas ng presyo ng mga raw materials. Lahat tumaas yung asukal, mantika, vanilya, gatas. Nag-adjust lang kami sa laki ng tinapay. Dati malaki-laki, ngayon nag-adjust kasi logi rin kung ano kasi nagmahal lahat Hirap ngayon ang buhay, ma'am. Sobrang tipid nga kami. O hati-hati na lang para lahat makakain. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Gumawa ng peking account at magbenta online. Yan ang modo sa isang lalaking na aresto na sa Rizal dahil sa pagbebenta ng pre-registered SIM cards. Naabot daw sa 1,500 pesos ang bentahan kada isa. Yan ang tinutukan ni Bea Pinlac. Exclusive. Bistado ang 29 na taong gulang na lalaki sa barangay San Jose Rodriguez, Rizal matapos mahuli sa aktong nagbebenta sa mga otoridad ng pre-registered SIM cards. Nahulihan siya ng higit 300 pre-registered SIM cards na umaabot daw sa 1,500 pesos ang bentahan bawat isa. Ito yung mga ginagamit ng mga nang-scam. Kasi naka-registered na to, gagamitin na lang nila. So, nakapangalan sa ibang tao. Hindi po itong mga totoong tao. Yung mga gawa-gawa lang nila yung para lang mga registered. Gumagawa sila ng mga faking ID rin. Ang modus daw ng naaresto, gumawa ng peking Facebook account ang mga artista at doon nagbebenta ng illegal na SIM card. Gumagamit sila ng profile ng mga artista o kung sino pa man nakilala ng mga tao para makainganyo sila. Maraming bumibili nga nito sa online. Lalo na yung mga may balak naman loko, makipag-chat, o lalo na sa Facebook, i-clone nila iba. Ito yung mga nanghihingi ng pera. Inaalam pa ng pulisya kung saan nakakabili ng maramihang SIM card ang suspect at kung may iba pang kasabwat ito. Hinahanap na rin ang mga naging parokyano ng suspect na posible ring maharap sa kaukulang reklamo. Reklamo para sa paglabag sa SIM Registration Law at Cybercrime Prevention Act ang kakaharapin ng suspect. Tumanggi na itong magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Matapos makatanggap ng report mula sa concerned citizen, sinalakay ng mga otoridad ang isang bahay sa Parañaque na pugad ng mga hindi rehistradong gamot galing China. Arestado ang 2 Chinese national na umano'y nagbebenta nito. Ang tugon ng Food and Drug Administration sa eksklusibong pagtutok ni John Consulta. Walang kawala ang 2 Chinese national na ito nang pasukin ng mga operatiba ang bahay na ito sa Parañaque. Inaresto sila sa magbebenta umano ng hindi rehistradong gamot na galing China. Na-recover sa kanila ang iba't ibang uri ng gamot para sa iba't ibang sakit. Nagsimula sa isang report lang sa amin ng isang concerned citizen na may mga nakita siya at naibigay sa kanya mga unregistered na mga gamot, kaya inireport nila sa amin. At kami naman, nag-case build up na kami, nag-coordinate kami sa FDA. Ayon sa CIDG, posibleng ibinebenta ang mga gamot sa mga empleyado ng Pogo at mga suki nilang Pilipino na lubhang delikado. Napag-alaman nga namin na itong mga gamot na ito ay may warning na, may FDA health warning na since 2021 pa. According sa FDA, ay pag nagkamali ng dosage ay maaaring makamamatay or makadulot na mga malubhang pinsala sa ating katawan. So we want to relate to the public na manigurado po tayo na ang ating mga ginagamit na mga gamot ay yung mga rehistrado lamang ng ating gobyerno. Nagsasagawa ang Food and Drug Administration o FDA ng sariling investigasyon tungkol sa mga nakumpiskang gamot, oras na ma-endorso ito sa kanila. Naharap sa reklamong paglabag sa FDA Act ang mga inarestong dayuhan na sinisikap pa naming makunan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sa kabila ng umiiral na election gun ban, marami pa rin mga nahuhuling paglabag. Samot-saring armas na walang mga lisensya ang nakumpiska ng pulisya sa iba't ibang panig ng Laguna. Eksklusibo itong tinutukan ni John Consulta. Armado ng search warrant, sabay-sabay na sinalakay ng mga pulis ang iba't ibang lugar sa Laguna. Layon nilang masabat ang pagkalat ng mga baril na walang lisensya. Sa Alaminos, tinarget ang isang dismissed na kafgu na nag-iingat ng kalibre 45 at mga bala na di-rehistrado. Nagsimula itong trabaho natin sa pag-a-apply ng search warrant ng ating mga chief of police
sa mga hindi lisensyadong baril. Ito po, nakarecover po tayo ng 14 na hindi lisensyadong baril. Ang suspect sa Binyan na inoperate ng raiding team, bukod sa kalibre 45, nakuhanan din ng ilang sachet ng hinihinalang illegal na droga. Kasi po iniiwasan po natin dito na magamit ito sa election-related violence. Isa sa ilalim sa cross-matching ang mga nakumpiskang baril para matukoy kung nagamit ito sa krimen. Sa Bulan, Sorsogon, arestado ang isang negosyanteng lumabag umano sa Comelec gun ban. Hinalughog ang bahay sa bisa ng search warrant na inilabas ng korte. Sa stockroom ng kanilang bakuran, kumpiskado ang sling bag kung saan nakalagay ang isang kalibre 38 revolver at 4 na bala. Pero itinanggi ng suspect sa GMA Integrated News na kanya ang baril. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Isang lalaki sa Cebu City na inireklamo ng pagnanakaw, nanakawan din. At sa Cotabato, hulikam ang lantaran ng pang-hold up sa isang tindahan. Ang mga kaso ito ng pagnanakaw sa pagtutok ni John Consulta. Habang abala sa pagbibilang ng pera ang kaherang ito ng isang tindahan sa Kabakan, Cotabato, nilapitan siya ng lalaking may takip ang muka at nakasombrero. Maya-maya, tinutukan niya ng baril ang kahera sabay hablot sa kaha ng pera. Pagkatapos magnakaw, mabilis na tumakas ang suspect. Tinaimingan po talaga nila na wala yung nag-monitor ng CCTV namin at wala rin yung mga staff namin na mga lalaki. Halos 180,000 pesos na pera at 10 units ng cellphone ang natangay. Patuloy ang pagtugi sa kamatan at kanyang kasabwat. Naglalakad lang sa gilid ng kalsada ang lalaking ito sa Barangay Tisa, Cebu City nang biglang may commoner sa kanya. Ang lumapit, hold-upper pala. Kaya napilitang ibigay ng biktima ang kanyang cellphone. Maya-maya, dumating ang kasabwat na rider ng suspect, saka sila mabilis na tumakas. Dumulog na sa barangay ang biktima at nakipag-ugnayan na rin sila sa pulisya. Tiniyak naman ng kawaning ng barangay na may ginagawa silang hakbang laban sa mga insidente ng pang-hold up. Sa Cebu City pa rin, hindi cellphone kundi 2 case na puno ng basyon ng soft drinks ang tinangay ng lalaking ito sa isang tindahan. Isa-isa niya itong isinakay sa kariton saka umalis. Nahuli ang lalaki nang dumulog sa mga otoridad ang may-ari ng tindahan. Tumanggi pa sa mga paratang ang suspect. Dinala siya noon sa barangay para imbestigahan at iniwan muna sa gilid ng kalsada ang kanyang kariton. Pero nang balikan ito ng mga otoridad, wala na ang mga ninakaw na bote. Tinangay pala ito ng isa pang lalaki. Hinahanap pa ang lalaking tumangay sa mga bote. Inihahanda naman ang reklamo laban sa naunang suspect. Sa Nueva Vizcaya, arestado ang isa sa mga suspect ng panloloob sa isang pawn shop. Ayon sa ilang saksi, nakita pa raw nila ang suspect na binabakbak ang flooring ng sanglaan. Hinala ng mga pulis, miyembro ito ng termite gang. Patuloy ang pagtugis sa iba pa niyang kasabwat. Ginalugad na rin ng mga pulis ang drainage canal sa lugar na maaaring gamiting daan ng mga suspect sa pagnanakaw. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Dito lang sa Pilipinas makikita ang mga ibong tinatawag na Negros Bleeding Heart. Pero endangered o nanganganib na silang maubos. Kaya ilang sa kanila ang ipinadala sa Singapore para maparami. Nasaksihan ni Doc Nielsen Donato ng Born to be Wild ang pag-uwi ng 10 sa mga ibong ito. Sa kanilang pulang mata, mapapatitig ka. Pero paniguradong madudurog ang inyong puso. Kapag nalaman mong ang mga ibong ito nanganganib ng maubos sa mundo. Okay, nandito tayo sa Bacolod and meron tayong i-document na balikbayan, no? Isang balikbayan na ibon kung saan parang dito talaga yung kanyang roots, itong Negros Bleeding Heart. Sa aking pagbisita sa Negros Occidental, hindi ko pinalagpas ang pagkakataon na makasalamuha ang ipinagmamalaking endemic species na Negros Bleeding Heart. If you look at them, they're so beautiful. Makikita mo yung puting-puting leeg niya hanggang dibdib na merong isang streak ng pula. Akala mong dumudugo yung puso niya, kaya siya tinawag na bleeding heart.
Ang Negros Bleeding Heart na ipinadala at naparami sa Singapore simula noong 2021, nagbalik bansa na. Ang Negros Bleeding Heart ay isang pambihirang ibon sa isla ng Negros. Sana tayong mga Pilipino ay mas kilalanin, pagmalaki at alagaan din ang mga natatanging hayop sa ating bansa. Tatlong araw na lang simula na ng campaign period para sa national positions sa eleksyon 2025. At muling nagpaalala ng COMELEC sa mga regulasyong dapat sundin. Paiigtingin din daw ang pagsugpo sa pagbili at pagbenta ng mga boto. Nakatutok si Von Aquino. Simula na ng campaign period para sa national position sa Martes, February 11. Tatagal yan hanggang Sabado, May 10. Sa panahong ito, opisyal ng kandidato ang mga aspirant at pwede ng mangampanya. Sasabay riyan ang paghihigpit ng COMELEC sa kanilang mga regulasyon sa paglalagay ng campaign materials. Meron kami mga operation backlash. Yung mga local COMELEC natin ay magkoconduct lagi ng mga pagtatanggal ng mga campaign materials upang masigurado na susunod sila doon sa size limitation. Doon lang sila pwede maglagay sa mga public places na inaalaw natin. Pero yung private properties hindi namin pwedeng galawin. Paigtingin din ng COMELEC ang pagsugpo sa vote buying at selling. Pwedeng magsumbong sa Committee on Kontrabigay o magpasa ng litrato o video ng vote buying and selling. Sabi ng COMELEC, pwede na nilang ipagpalagay na sangkot sa vote buying ang kandidato kapag siya mismo ang mga tauhan niya nakitaan ng mga kahina-hinalang kilos na maaaring may kinalaman sa pagbili at pagbibenta ng boto. Yung bahay ni Mayor, may mga mahabang pila. Paglalabas, may mga dalang mga plastic na kung ano-ano, goods. Ipipresume namin si Mayor engaged sa vote buying. We have to make presumptions. It's up to them to defend themselves. Maglalabas ng show cause order ang COMELEC sa kandidato para pagpaliwanagin kung bakit hindi siya dapat ma-disqualify o makasuhan ng election offense. Pati ang posibleng pagbili ng boto gamit ang e-wallet. Mahigpit din na imomonitor ng COMELEC katuwang ang mga e-wallet platform. Nakamonitor kasi kaya naman ng mga platform na i-monitor yan. Saan ka naman nakakita 2 araw bago mag-eleksyon, nagpapadala ng mga 300, 400, 500 tao. Medyo doon pa lang napaka-unusual yon. 10 araw bagong eleksyon, ipagbabawal ang pamimigay ng ayuda. Sa COMELEC Resolution 11104, may tuturing na abuse of state resources kung ginawa ito ng opisyal na kasalukuyang nakaupo, kung may kontrol siya sa government resources at kung meron siyang benepisyo mula rito at iba pa. Election offense ang magbigay at tumanggap ng bayad sa boto. Sino ang maaktuhan pwedeng arestuhin ng walang warrant. Kabilang ang mga yan sa mga tinalakay sa Masterclass, Road to the 2025 Elections, isang election briefing na bahagi ng paghahanda ng GMA Integrated News para sa election 2025. Ang election watchdog na Legal Network for Truthful Elections o LENTE, ibinahagi ang mga naobserbahan sa nakaraang eleksyon at kung ano ang dapat bantayan sa Mayo. If you have more than 2 watchers per polling place, you are presumed to be committing vote buying. Hindi pa po namin yan nakita implemented, and we hope to see that implemented in the May 2025 national and local elections, because that's one way politicians and their candidates skirt over this election offense of vote buying. Ang GMA Integrated News Research nagpresenta ng mga datos kaugnay sa mga nakaraang eleksyon at sa darating na 2025 elections para bigyang konteksto ang election coverage. Mahalaga ring makita ang voter turnout dahil ang pagiging vote rich ng isang probinsya o rehiyon is only half the story and becomes an advantage if registered voters actually vote. Much is at stake this May, and we'll do our best with the help of our partners and friends to live up to our commitment to an honest and truthful election coverage with stories we write, with the content we produce for all Filipinos, for the Philippines. Dapat totoo. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Sa malaparaisong isla ng Panglao sa Bohol, may nagpapabilib sa mga turista sa husay nito sa pagsakay sa skimboard. Pero ang ating viral skimboarder, hindi tao kundi aso. Kuya Kim, ano na? Ang mga turista sa Alona Beach sa Panglao, Bohol
Hindi lang namangha sa breathtaking view ng isla, pati na sa magpapakitang gilas ng asong ito na ang alam na trick, ang pagsakay sa kanyang skimboard. Pumunta kami sa na beach sa Panglao. Tapos yun, nakita namin yung may-ari at yung aso na nag-skimboard. May mga turista ding naaliw kaya maraming ding nanonood. Ang skimboarder Togo ng Bohol, ang half Labrador, half Aspin na si Brad. 8 buwan pa lang daw si Brad nang turuan itong mag-skimboard. Mula noon, naging bonding na ng dalawa ang mag-skimboard sa beach. Pero alam niyo ba kung ano pinagkaiba ng skimboard sa pamilyar na sa ating surfboard? Kuya Ken, ano na? Ang skimboarding at surfboarding ay parehong water sport na gumagamit ng board. Pero di tulad ng surfboarding na karaniwang ginagawa sa malalim na bahagi ng dagat na may malalaking alon. Ang skimboarding o skimming ginagawa sa mababaw na tubig na malapit sa dalampasigan. Mas maliit din ang board na ginagamit ng mga skimboarders. Ang skimboarding unang ginawa noong 1920s sa Laguna Beach, California. Ideya ng lifeguard na si George Griffiths at kaibigan nitong si Jimmy. Mula noon, marami nang nahook sa naturang water sport. Maging ang asong si Brad. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Isang malaking hamon pero maluwag daw na tinanggap ni Bianca Umali ang opportunity na makatrabaho sa pelikula ang nag-iisang superstar at national artist na si Nora Honor. Narito ang aking chika. Misteryoso ang karakter ni Bianca Umali sa official trailer ng Mananambal. Na-challenge daw siya dahil sa mga eksena na kinunan sa bundok at talon. Pero sulit daw dahil kasama niya sa pelikula ang national artist for film na si superstar Nora Honor. Kaya itinuturing niya itong isang acting masterclass. And then po dumating siya nung araw na yon. At pagdating po niya, para pong slow-mo po sa paningin ko. Pagpasok po niya, si Miss Nora Honor is such a lovable, and Miss Nora is very tiny and huggable. Being there with her and seeing her acting as if she's as young as she used to be, it was magical. Kasama din ni Bianca sa pelikula ang kapwa sangre star na si Kelvin Miranda, pati ang iba pang sparkle stars na sina Jeric Gonzalez at Edgar Allan Guzman. Isang karangalan at napakaswerte na sa industriya natin marami nag-aangad na makatrabaho yung naging isang superstar. So isa ako doon, kaya proud ako doon. Halos nagiging magkasama kami sa mga ginagawa namin. So masaya rin yun sa akin dahil mas nagkakaroon kami ng time para mas makabisado namin isa't isa pagdating sa pagtatrabaho. Bukod sa pelikula, excited na rin si EA sa nalalapit niyang wedding. Matagal na raw nilang hinihintay ni unang Hirit host at lolong bayani ng Bayan star Shaira Diaz ang kanilang pag-iisang dibdib. Mas exciting Kumbaga ako, especially sa akin, sa side ko, mas gusto ko na Gusto ko nang ikasal Kasi nga, syempre, diba, ilang years na rin ako nag-aantay for Shaira. And syempre, gusto namin, planado lahat. Gusto namin. Kung isang ahas lang, nakakatakot na, paano pa kung mahigit 100? Ganyang karami ang natagpo ang red-bellied snake sa iisang bakuran sa Sydney, Australia. Mga mandagang ahas na yan na sa Australia lang makikita. Noong una, isang pares lang ng red-bellied black snake ang itinawag ng may-ari ng bahay sa team ng reptile catchers. Pero nadiskubreng may mga anak pala ang mga ahas. Nasa 4 na po ang inisyal nilang nahuli pero dumami pang nakuha nila at nanganak para ulit ang ilang ahas. Sa Simunul, Tawi-Tawi naman, isang malaking sawa ang bumulabog sa mga residente. Agad namang itong nahuli. Nakipag-ugnayan na rin ang mga residente sa Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO para ma-turn over ang ahas. Nauwi sa pagkasawi ng ilang rider ang kabi-kabilang disgrasya sa mga kalsada sa Olongapo City at sa Pangasinan. Nakatutok si John Consulta. Kuha sa CCTV ang truck na yan na kinain ang linya ng isang motorsiklo sa Olongapo City. Sa isang iglap, biglang natumba ang motorsiklo at nagulungan ng trailer truck ang rider. Nagdire-diretso lang ang truck habang bumulugta sa kalsada ang rider na binawian din ng buhay. Patuloy ang backtracking ng PNP para makilala ang driver o may-ari ng truck.
Sa Santa Barbara, Pangasinan, nakahandusay sa kalsada ang dalawang lalaking rider na nagkasalpukan. Isa sa kanila ang nasawi. Ihahatid daw sana ng biktima ang gatas ng kanyang 2 taong gulang na anak nang madisgrasya. Nang dahil sa iyo nawala ng amo yung anak ko. Parati hinahanap ng anak ko yung papa niya. Nakalaya ang nakabanggang rider matapos magkaareglo ang dalawang panig. Isang rider din ang nasawi sa salpukan ng 2 motorsiklo sa National Highway sa Mangaldan, Pangasinan. Sa investigasyon ng PNP, napunta sa kabilang lane ang rider at bumangga sa isa pang motorsiklo. Lumalabas na nakainom daw ang biktima at wala ring suot na helmet. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, shear line ang nakakaapekto sa Southern Luzon habang amihan ng northeast monsoon naman sa natitirang bahagi ng Luzon ayon sa Pag-asa. Magdudulot ang shear line ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan at isolated thunderstorm sa Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa, Aurora at sa Eastern Visayas. Mag-ingat sa posibleng banta ng flash floods o pagguho ng lupa. Malamig na amihan ang magdadala ng maulap na panahon at pag-ulan sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Central Luzon. Bahagyang maulap na may isolated light rain naman sa natitirang bahagi ng Luzon. Easterlies o mainit na hangin galing Pasipiko ang nakakapekto sa Caraga, Davao Region at natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan bukas ang moderate to intense rain sa malaking bahagi ng Quezon at Bicol Region. Asahan naman ang moderate to heavy rain sa halos buong Visayas at Mindanao, lalo na pagdating ng hapon. Sa Metro Manila, posible ang mahinang pag-ulan sa umaga. Arestado ang 2 pulis at isang barangay kagawad sa Mantikao, Misamis Oriental dahil sa umano'y iligal na pagmimina. Isa po sa kanila ay suspendidong police staff sergeant sa Iligan City habang ang isa ay aktibong police staff master sergeant sa Davao de Oro. Kabilang sila sa 8 hinuli matapos parahin ng mga pulis ang kanilang sasakyan. Nakumpiska ang mga sakong may lamang minerals, mga baril at bala. Hawak na sila ng Mantikao Police at posibleng maharap sa patong-patong na kaso. Hindi sila nagbigay ng pahayag. Pinayagan ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng sibuyas para umano maiwasan ang lalong pagsipa ng presyo ng hanggang 200 piso kada kilo. Pero question na isang grupo, bakit ngayon pa kung kailan may mga nagsisimula ng mag-ani ng sibuyas? Nakatutok si Bernadette Reyes. Pumila pa si Bing para mabili ang pinakamaliliit na sibuyas na ito. Mahal na anya kasi ang karaniwang sibuyas. Nakaraang linggo nakakuha pa ako ng 140. Ngayon nasa 200. Iwas naman ang karinderyang ito sa pagbebenta ng mga ulam na maraming sangkap na sibuyas. Hindi po ako naggawa ng sisig po kasi mahal po kasi yung sibuyas. Sa monitoring ng Department of Agriculture, hanggang 200 pesos na ang kilo ng pulang sibuyas. Ang puting sibuyas naman hanggang 150 pesos kung local at hanggang 160 pesos kung imported. Kalagitnaan po ng January, bigla pong tumaas po ng 140 na po siya. Tapos ngayon pong papasok na yung February, nasa 180 na po siya to 160. Para maiwasan ang lalo pang pagsipa ng presyo, pinahintulutan na ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng pula at puting sibuyas. Sabi ng Bureau of Plant Industry, kahit may sapat na supply ng sibuyas, nirekomenda pa rin ito ang pag-i-import para maiwasan ang pagsipa ng presyo. Dahil rin daw sa mga nagdaang bagyo at paglaganap ng mga peste at sakit, kinakailangan mag-import para magsilbing buffer stock sakaling kulangin. 3,000 metric tons ang pinayagang iangkat na pulang sibuyas at 1,000 metric tons namang puting sibuyas. Kailangan dumating ito bago o sa February 20. Ang tansya kasi nito maubos by first week ng February yung stocks na meron ngayon. Though meron ng dumarating na harvest pero hindi pa ganun karami. Gusto ni Secretary na hindi maulit yung mga nauna na presyuhan sa sibuyas na napakataas. Kinwestiyon ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG kung bakit ngayon mag-i-import, gayong may ilang nagsisimula ng mag-ani ng sibuyas. Wala tayong problema kung mag-i-import kung kailangan talaga. Pero usually, yan ay sa panahon ng tapos ng mag-ani, buwan ng July, August, September. Kung darating siya in 2 weeks time pa yung import, yun na yung peak harvest. Ang import ngayon napakaliit lamang, only 4,000. Just to ensure lang na mula February 20 o mula ngayon hanggang doon sa
peak ng harvest season ay walang mananamantala doon sa posible na kakulangan ng supply. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. 5 araw matapos magdeklara ng food security emergency sa bansa, wala pa raw LGU na nagre-request ng bigas mula sa buffer stock ng bigas ng National Food Authority o NFA. Sabi ng NFA sa panayam ng Super Radyo DZBB, nasa mahigit 700,000 sako ng milled rice ang pwede nang i-release. Pero tingin nila dahil sa pondo at kanya-kanyang proseso, natatagalan ang mga LGU na makabili ng bigas sa NFA. At sakaling bilhin ng mga LGU ang buffer stock ng bigas, maibebenta ito sa publiko ng 35 pesos kada kilo. Nakikipag-ugnay na raw ang NFA sa mga LGU at sa Food Terminal Incorporated o FTI para maglabas ng rice buffer stocks. Layo ng Food Security Emergency Declaration na mapababa ang presyo ng bigas. Naniniwala ang 11 sa 11 kongresista na bubuo sa prosecution team para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na dapat gawin sa lalong madaling panahon ang paglilitis. Sa oras naman na simulan na yan, sinabi ni Senate President Chis Escudero na harapin nila ito ng patas at hindi nila mamadaliin. Nakatutok si Darlene Kai. Haharapin daw ng buong tapang at hindi mamadaliin ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang pahayag ni Senate President Chis Escudero sa pagtitipon ng leader at miyembro ng Jesus is Lord Church kanina. Itong nabibintong impeachment po sa ating ikalawang Pangulo. Haharapin po namin ito ng may buong tapang at walang pag-aalinlangan. Hindi po namin trabaho i-convict siya. Hindi po namin trabaho i-acquit siya. Trabaho po namin, tiyakin na magagawa ng siya ng hustisya. Trabaho po namin, na tiyakin na magiging credible at kapanipaniwala at paniniwala ng sambayanan ng proseso. Hawak na ng Senado ang Articles of Impeachment na pirmado ng 240 na kongresista, kaya trabaho raw ng Senado bilang impeachment court na tapusin ito. Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa June 2, inaasahan na pag-uusapan ng impeachment ng bise. Itinalaga talaga ang proseso nito para papanagutin ang ating mga opisyal. Walang ibang pakay at layunin nito. Marapat ngayon na nasimula na ito ay matapos. Matapos ng hindi minamadali. Matapos ng wala ring labis. Ako po ay walang takot sa mga ganitong uri ng hamon dahil naniniwala ako. Pero dapat daw urgent ito, sabi ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na isa sa 11 na magiging prosecutor ng Kamara. Kasi po kung babasahin po natin yung konstitusyon, ang sinasabi po doon, yung impeachment po, dapat po pag ito po ay turn over na o dinala na sa Senado, dapat the Senate shall forthwith. The fact na ang ginamit po ay shall, ibig sabihin mandatory. The fact na ang ginamit na word ay forthwith, ibig sabihin dapat sa lalong madaling panahon. Ngayon, ang interpretation lamang dyan, ano yung lalong madaling panahon? Nauna nang sinabi ng ilang senador na hindi sila hihiling ng special session. Hindi ako magre-request for special session, but if the President is requesting or the body would, majority of our colleagues wanted a special session, I have no problem with it. I'm willing to comply at ang nakikita ko lang po kasi hindi maganda na yung nag-file ng impeachment ang humihingi nito, no? Kasi parang bias naman po. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. 350,000 toneladang bigas mula sa Vietnam ang ipinagpaliban munang bilhin ng ilang rice importer mula sa bansa. Ayon ito sa mga source ng Reuters News Agency sa mga nasa lokal na industriya ng bigas. Batay sa ulat, nakikipagnegosasyon pa raw ang mga buyer mula sa Pilipinas. Ayon na raw bilhin ng mga buyer ang na-order na nilang bigas dahil malaki raw ang ibinaba ng presyo ng bigas sa Vietnam nitong mga nakalipas na linggo. Ayon naman kay Agriculture Department spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, posible na antala ang pag-import ng bigas sa Vietnam dahil sa mga holiday roon. Nasa 9 milyong halaga ng mga peking telebisyon ang nakumpiska sa isang tindahan ng electronics sa Subic Bay Freeport sa Zambales. Ayon sa pulisya, nasabat din ang libu-libong parte o pyesa ng telebisyon.
Pinapatakbo raw ng 4 na Chinese national ang tindahan pero hindi sila naabutan doon. Patuloy silang pinaghahanap. Wala po gaanong pagbabago sa presyohan ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, 10 sentimo ang posibleng ibaba sa presyo ng kada liter ng diesel, pero posible rin na hindi ito gumalaw. Wala ring nakikitang pagbabago sa presyo ng gasolina. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, nakikitang dahilan sa presyuhan ngayon ng petrolyo ang taas presyo na ibinebentang langis ng Saudi Aramco at bawas produksyon ng OPEC. Habang inaaral pa ang posibleng epekto sa langis na pagpataw ng Amerika ng taripa sa mga produktong galing Canada, Mexico at China. This mama is ready to slay again si Winwin Marquez sa pageant scene sa kanyang pagsabak sa Miss Universe Philippines. Narito ang aking chika. New Year, New Me ang peg ni Winwin Marquez sa post niya on IG ng naka-two-piece swimsuit. Fit and fab ang Sparkle Mom. Nag-share din si Winwin ng behind the scenes ng isa niyang photoshoot. Caption niya dito, "This mama is ready to have fun." At hindi lang daw for fun, ready si Winwin. Teresita Sen Winwin Marquez, Miss Universe Philippines, Muntinlupa. Ready na rin daw ang Sparkle Star na muling sumabak sa pageant stage bilang kinatawan ng Muntinlupa City sa Miss Universe Philippines. Hindi raw itinuturing na isang risk ni Winwin ang kanyang muling paglaban sa pageant. Almost 8 years matapos koronahan bilang kauna-unahang Pinay na Reyna Hispano-Americana. For me, I'm more of scared of the question of what if. I do not want any regrets. And an opportunity like this came to me, I have to grab it. Hindi natin alam kung kailan ulit mangyayari yun, di ba? Noong 2023, binago ng Miss Universe pageant ang kanilang rules at pwede nang sumali ang mga kandidata regardless of their marital and parental status. Kasama niya nang nag-anunsyo siya ang kanyang inspirasyon sa muli niyang pagsali, ang kanyang nag-iisang anak na si Luna. I want her to watch me on stage. And when she grows up and say, my mom joined Miss Universe Philippines. My mom didn't give up on a dream. And that for me is a win already. Full support kay Winwin ang kanyang pinsan na si Miss Universe Philippines 2023, Michelle Marquez D. I mean, there was no doubt that I would do that. Of course, she's my cousin, but she's also not very hard to support. Again, she's so kind, she's so talented, she has so much potential, and I know that her heart is in the right place. And for me, she is one of the best embodiments of a modern-day Filipino mother. Mga kapuso, nagkasunog sa residential area sa barangay Apolonio Samson sa Quezon City. At ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog pasado alas 4 ng hapon kanina. Umabot sa unang alarma ang sunog bago idineklarang fire under control bago mag alas 5:30. Ayon sa BFP, naging pahirapan ang pagresponde ng mga bumbero dahil masikip ang daan at maraming residente ang nakakasalubong nila na naghahakot ng kanilang gamit. Naapula ito bago mag alas 6 ng gabi. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog, maging sa halaga ng pinsala nito sa ari-arian. Walang naiulat na sugatan. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.